Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Welcome to Easy Cafe, where traditions are savored and moments are brewed. If you think na kape lang ang sinuserve nila, ay nagkakamali kayo. Nagsiserve rin sila ng starter, salad, all-day breakfast, pasta, pizza, main course, premium steaks, platters, and wings for the foods. And for beverage naman ay meron silang shake, frap, hot drinks, cold drinks, cocktails, coffee cocktails, champagne cocktails, mocktails, shooters, house wine, and liquor. Tara! Red-eye gravy on slide. Pasok! Ang Philippine tourism sector ay mabilis na lumalaki dahil sa pagdami ng international flights dito sa Pinas. Dahil dito ay naapektuhan ang hotel industry dahil sa pagbukas nila ng mas marami pang hotel resort para dito sa mga international tourists na dumadating sa Pilipinas. Noong 2021 ay napunta ang Pilipinas sa pang-apat na rangko pagdating sa world's fastest growing economy dahil sa contribution ng turismo. Ang hospitality ay isang malawak na kategorya ng larangan sa loob ng service industry na kinabibilangan ng lodging, food and drink service, event planning, mga theme park, at transportasyon. Kabilang dito ang mga hotel, restaurant, at bar. Ang role ng hotel industry ay nagmula sa mahabang kasaysayan at pag-unlad sa larangan ng pagbibigay ng mabuting pakikitungo. Ang pagsikat ng kape sa Pilipinas, lalo na sa mga Gen Z na katulad ko, ay maaaring dahil sa global trends o kaya naman sa influence ng social media. Kaya naman lumipad ang aming team sa Baliwag, Bulacan, kung saan matatagpuan ang Easy Cafe. Kami ay napagbigyan ng Easy Cafe na ma-interview ang kanilang staff upang malaman ang inner workings nila, kung ano ang kanilang ups and downs dito sa... Good afternoon po, I'm Angel po from BS Tourism Management from Bulacan State University. Bali, magkakonduct po kami ng interview dito po sa cafe nyo para po sa project po namin sa AOM. And then, ito po yung mga questions po namin. How do you handle stressful situations such as a sudden influx of customers or equipment malfunction to ensure smooth service? First of all, hindi naman talaga may iwasan yung stressful customers ba? Una sa lahat, dapat na-handle mo yung pressure. Kung may problema man na mangyayari, dapat always ready ka for solutions. At sa malfunction naman ng mga equipment, dapat mag-improvise ka ng possible or pwede mong gawin. Kasi lahat naman ng mga machine may kapalit na tools. So, pwede kang gumamit ng tools na available sa kitchen. Huwag lang aasa lagi sa machine. At being a chef or cook, dapat marunong ka mag-improvise sa mga stuff, mga gamit, at para makapag-serve ng quality at based on the expectations ng mga customer, para maiwasan yung pagiging irate nila. Ayun lang. Question po, can you share a situation where you had to handle a dissatisfied customer and how did you resolve it? Okay. First of all, dahil sa back of the house kami, sa kitchen, wala namang customers na nakakaharap namin. More on food complaints. For example na lang is yung steak. Kasi yun ang common na may reklamo. Kasi some customers orders rare, medium, well, saka well done. May mag-order ng medium rare, pero hindi nila alam na may konting blood, pero hindi naman siya blood. I-return sa amin yun. So, ibig sabihin, i-recook pa namin. So, parang nadodoble yung trabaho. So, for us, dahil kami yung handle ng food, we must give what our customers demand. Yun lang yung sa amin.
Tapos, dapat, teka lang. Tama. Bali, na ano po ba sa inyo? Kinakaltas po sa inyo yung yung... Kapag may part na kina-cancel, so, sina-charge sa amin. Imagine the price. Ayun. Pero as much as possible, iniiwasan namin yung ganong klase ng problem. Kasi, kami din yung nahihirapan at the same time. Ayun. For number 3 po, how do you prioritize tasks when faced with multiple tickets from guests and ensuring that each guest receive prompt attention and service po? Okay. Dahil ako yung naka-assign sa dispatch, I am the one who is in charge giving the orders, tickets to other cooks. So una, dapat, pagdating ka sa ticket, lalo dito sa labas, may flow kasi yan. Mauna yung appetizers. So as much as possible, pag nalalabas ko na yung appetizers sa isang ticket, susunod na ako sa kabila. Kung ano yung mga dapat unang ilabas. Kasi pag nalabas ko na yung unang mga orders or mga appetizers, at least may yung mga guests, may mga pagkain na. So hindi na sila mag-aantay, may nangangatain na sila or hindi na sila maiinip. So dapat alam mo lang yung flow ng bawat ticket at kung paano ka magde-demand sa mga katrabaho mo sa loob ng kitchens. Kasi alam mo naman sa kitchen, it's like hell. So kailangan alam mo yung flow talaga. Ayun. That be familiarize sa mga gagawin at paano i-manage yung team. Paano po kung pag may dumating pong ticket, tapos parang na-misplace mo? Sa kitchen kasi mayroong clipboard, parang So, wala namang ganong eksena dito. Wala pa. For number 4 po, what attracted you to the food and beverage industry and why did you decide to pursue a career in this field? Okay. Kung magbe-base ako sa course ko, I think, dalawa kasi siya education, major in food service management. May choice akong maging teacher, may choice din akong maging chef or cook. Sa teacher kasi, more on, paperworks. Pag uwi ng bahay, may gagawin ka pa. Hindi na magpahinga ka na lang, di ba? Pero still, I can manage din naman. Pangalawa, kaya ko pinili yung kusina. Gusto ko yung kikisama ng bawat isa. Tsaka yung pressure din, parang gano'n. Kasi mas gusto ko nagpro-produce ng pagkain. Kasi mahilig din naman ako magluto. Yan parang laban ng parang based lang sa course or sa gusto. Parang ganun, di ba? So, as of now, mas pinili ko muna yung gusto ko bago yung i-pursue yung career na dapat cut ko. Kasi, sa kusina kasi, mukha lang siyang mahirap. Kung hindi mo gusto, di ba? Kaya ko siya nagustuhan kasi gusto ko nga siya. So, yun yung sa akin. Kasi, masaya. Yun yung isang reason kung bakit ko gusto. Ayun. Po, I'm Angel po from BS Tourism Management from Bulacan State University po. We conduct this interview po para po sa project po namin sa isa po namin subject sa AOM po. Pwede po kayo magpakilala po. Good afternoon, Donato Velasco. Assign ako as backup production cook ng Easy Cafe. So, yung first question po namin para po sa inyo is, how do you manage food safety and hygiene practices in your work? Can you provide example of protocols you've implemented in the past? When it comes to food handling, ang unang-una po natin ginagawin is concern laboratories, yung personal hygiene, plus yung kailangan natin ensure na yung food handling natin is may standard na nag-adhere sa sanitation practices. Plus, we have to make sure na lahat ng hahawakan nating pagkain ay hugasan natin, ilalagay sa malinis na container, tapos after nun, hugas tayo ng kamay from time to time habang pinoproduction natin yung pagkain. For second question po, can you share your experience working in food production? What specific roles or responsibilities have you had in this field?
Ngayon po ma'am dito sa Easy Cafe, ako yung main production cook na in charge sa lahat ng production ng mga meals at saka backup ng Easy Cafe, including po yung mga sa resto bar and snack bars. Tapos pagka po may special function dito sa cafe, kami rin yung in charge sa production ng mga order ng yung clients. For third questions po, what are some key challenges you've encountered in food production and how have you addressed them? Key challenges, usually ang nagiging key challenges natin pagdating sa food production is yung una-una is yung quality ng pagkain na dumarating, tapos yung kung paano hina-handle ng mga nagluluto. Siyempre, ina-address natin yan with accordance to sanitation. Lagi natin in-inspect kung hygienically prepared ba yung pagkain. Tapos, in-ensure natin na papalo natin yung mga sanitation standards para makapag-prepare tayo ng hindi lang masarap, kundi malinis na pagkain para sa lahat. Bale, nakapag-experience na po ba kayo na may nagreklamo ng customer? So now ma'am, wala naman po kasi from me, dumadaan pa po yan sa ibang quality assurance checking bago So, yung pagkain po, bago lumabas, bali na double check, triple check namin. Para hindi, kasi ma'am, ang handling ng food is very important para sa customer satisfaction. For last question po, how do you handle inventory management and supply chain logistics in food production? Can you share any strategies or tools you've utilized to optimize efficiency? Pagdating ma'am sa inventory management, siyempre, pag tayo ng production, ang very important dyan is yung yielding ng products natin, plus yung list ng wastages para pagbabanggay natin siya dun sa dumarating sa ating na produkto, then yung production natin na, as I said, yung yield, para ma-ensure natin na wala tayong discrepancy or variances pagdating sa production. Ang kailangan lang po natin dyan is ma-check natin na kung proper bang natitimbang yung mga pagkain, proper bang nahihiwa, para ma-ensure na yung inventory natin is magtatali. Yan lang naman po ma'am yan. Kumbaga, kung ano yung pumasok during the process, kailangan magtali siya din sa yield ng products. Tapos ang ano lang naman dyan, ang kilang naman po dyan is ang kilang pagdating sa inventory management, kailangan po tayong nakalista lahat, including wastages, para po pagka chinek natin kung nagtali ba yung costing natin sa production natin, magtatali tayo. Good afternoon po. We are student po from Bulacan State University and pwede po kayo magpakilala po. I'm Chef Mark, executive chef ng Easy Cafe and other restaurants dito sa Baliwag. Pwede po ba kayo magbigay ng advice para po sa mga incoming na magwo-work po sa food production and food and beverage po? Okay. Ang number one na ma-advise ko lang is isipin nyo mabuti kung ano yung gusto nyo talaga. Kung ito talaga yung gusto nyo, kung ito yung path na gusto nyo talaga para sa future nyo is hard work. And pwede po kayo mag-promote po ng cafe. Yeah. You can visit us here at Baliwag, Easy Cafe, Esquina, and Resto Bar. Madami kaming iba-ibang restaurant dito, iba-ibang variety. So, you can come and visit. May malaking parking. And that's it. Thank you so much po. Ngayon ay samahan niyo akong pumunta sa mga customers upang malaman ang opinion nila sa menu ng Easy Cafe. Hello po. Hello po. Magtatanong lang po kung ano po ang opinion nyo or ganun po sa
Sa menu po ng Easy Cafe at dyan po sa mga drinks po na inyong iniinom or iinumin. Sobrang ganda ng place, ang good na mga staff, and sobrang sarap ng mga food nila. Yes, pati yung mga pastry nila, ang lalambot, tsaka hindi masyadong matamis. Tama lang. Favorite ko na to talaga. Dito na kami mag-date ng boyfriend ko. Ganda eh. For me, ang tagal ko na naghahanap ng pepper me. Tapos meron dito. So happy. Masarap niya. Good for you. Overall po, maganda. And mura po. 10 out of 100 meters. Yes. I think it's giving